Gaya-gaya kasi, walang originality. Idol niya kasi mga kababayan si Mau Diggs. O, di ba? DFA secretary niya ito. Ni Mau Diggs si Teddy Locsin. Kung ano kagaspang, yung pananalita ni Mau Diggs, yun din ang ginagaya niya. Yung pabida po, masyadong tawag dito sa amin, hambog. Ito mga kababayan, si Teddy Locsin, I think kailangan na itong palitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yata ito bagay na maging ambasador. Mabinino ang dila po, matalim magsalita. Ginagaya niya kasi mga kababayan si Mau Diggs. Laking influensya ni Mau Diggs sa kanya. O ngayon, nasadlak siya sa controversy. Ayan po, DFA distances from Locsin's statement on Palestinian children. Sabihin ba naman mga kababayan ni Teddy Locsin sa kanyang Twitter account sa X na idamay na daw, ubusin na pati yung mga bata, yung sa Hamas, Israel-Hamas war, idamay na niya. Pagpapapatayin pati mga bata. What? Matindi, mga kababayan. May ambasador na ganon. Isusubo tayo, mga kababayan ni Teddy Locsin sa problema. But before ko ibigay sa inyo yung kwento kung bakit dumistansya yung ating Department of Foreign Affairs, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. And wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayan po ang balita. DFA distances from Locsin's statement on Palestinian children. Ayan po. Sabi rito, the DFA yesterday completely disassociated itself from Ambassador Teddy Locsin's Jr.'s statement that Palestinian children should be killed. What? Yan po, mga kababayan. Foul masyado yung naging statement ni Teddy Locsin, mga kababayan. Napakasama, napakabigat ng kanyang mga sinabi. Ba't mo idadama yung mga bata? The Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines completely disassociates itself from the statement made on Twitter by Ambassador Teodoro Locsin Jr., the DFA said in a statement. Gaya-gaya kasi, walang originality. Idol niya kasi mga kababayan si Mau Diggs. O di ba? DFA secretary niya ito ni Mau Diggs si Teddy Locsin. Kung ano kagaspang yung pananalita ni Mau Diggs, yun din ang ginagaya niya. Yung pabida po, masyadong tawag dito sa amin, hambog. Masyadong mayabang. Pag mayabang ka, di ka bagay bilang ambasador, pag ganyan. Ang isang ambasador, dapat soft-spoken ka. Ambassador ka nga eh. Kaya dinis-own siya, mga kababayan ngayon, dumistansya yung DFA. Yan sabi ng DFA. Such a statement niya was made in his strictly personal capacity. Ang hilig ninyo na mag-post-post, okay sana na mag-post kung yung post ninyo ay nakakatulong para sa katahimikan ng ating bansa, ng ating mundo, lalo pa kung ambassador ka. So sabi dyan, in now deleted post on X, formerly Twitter, Locsin said, that's why Palestinian children should be killed. They might grow up to become as gullible as innocent Palestinians letting Hamas launch rockets at Israel. Not that they could stop them, but that's no excuse. They are Muslims. Matindi po, linahat niya. Very sweeping po. Hindi man lahat ng Muslim ganon. Di ba? Kaya dito sa ating bansa, may mga Muslim po
na umalis doon sa Mindanao. Pumunta na kung saan-saang lungsod dito sa ating bansa. Bakit? Ayaw nila sa kaguluhan. Just like us. Siyempre, pag magulo yung lugar, hindi ka makakapag-anap buhay ng maayos. Nalalagay sa peligro yung buhay ng pamilya mo. Aalis ka. That is a natural, reaction ng isang tao. Mga negosyanteng Muslim po, kahit dito sa amin, umalis daw, nakakausap ko, umalis daw sila doon sa Mindanao kasi magulo noon. Ngayon, maayos na yung Mindanao. Pero noon po, mga kababayan, sige lang po ang barilan doon. Ambos dito, ambos doon. Labanan dito, labanan doon. Lalo yung very active pa yung MNLF ni Normie Suari at MILF. At saka nadagdagan pa ng mga bandidong Abu Sayyaf. But this time, hindi na po masyadong ganon. Hindi na magulo because of the peace efforts na ginawa ng gobyerno. Pagkatapos, ganito yung sasabihin ni Teddy Locsin. Ang daming mga Palestino rin, mga kababayan, na ayaw nito. Kaya lang, na-hostage sila ng mga militant Hamas. Kaya ano sabi ni Netanyahu? Before sila na mag-ground invasion po, nag-advise yung Israeli army, you leave Anya Gaza para hindi kayo madamay. Kasi papasukin namin yan para ubusin yung mga Hamas. Yung mga Hamas lang ang target ng mga Israeli army. Hindi yung kasama yung mga bata. Sumobra po itong si Teddy Locsin. Isang kahihiyan, mga kababayan, sa ating bansa. Unang-una, hindi man assignment niya yung Middle East. Ambassador sa United Kingdom. Yan po, Locsin, who is concurrently serving as ambassador to the United Kingdom in the President's Special Envoy to China for special concerns, has apologized for his social media post. The damage has been done. Kaya, I think ang magandang gawin, other than yung pag-apologize niya, mag-resign ka na lang po, Teddy Locsin. Hindi natin kailangan yung mga impulsive na mga leaders ng ating bansa. Kailangan nating mga leaders yung before na magsalita, nag-iisip muna, pinag-aaralan ang lalabas sa kanyang mga bibig. Yun ang kailangan nating mga leaders. So sabi niya, I immediately deleted my sarcastic response to a tweet as I realized it could be misconstrued and retweeted to incite. The former Foreign Affairs Secretary said, my apologies to those who did misconstrue my sentiments and did in fact get triggered. I obviously was not advocating for the literal death of anyone, but rather simply for the end of any ideology that condones terrorism in any way, shape, or form. Wala na po. Mas maganda po na mag-resign na lang po kayo, Teddy Locsin. Bumalik na lang kayo siguro sa media. Yung dati mong trabaho na ginagawa for many years. Pero as ambassador, kahihiyan po yung dinulot ninyo sa buong mundo, sa Pilipinas po. Tama po, mga kababayan. Resign na lang po kayo. Baka lang gusto ninyo ito, mga kababayan, matry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.